Paano mga tugang padagos-dagos kita digdi po sa laog kan na programa. Duman sa kalaban ni Vice Mayor Ervin Borja, maliwanag po na pinagasabi kan Commission de Election Comelec mga tugang kung nagaantabay. Lalong-lalo na po sa paagi po ni ni Kirk Tamas si Tit ano po sinabi niya na valid ang pagkampanya basta o valid po ang kandidatura simple sa naman simple sa naman mga tugang kung nagsumiter ka kan sa imong sworn affidavit of renunciation kan sa imong US citizenship and ang sabi po kan Comelec ginibo po iyan ni Mr. Ervin Borja, ni Vice Mayor Ervin Borja. So nakapagsumitir siya kan sworn of affidavit renunciation kan sa iyang US citizenship. Kaya legal po, legal an sa iyang kandidatura. Kaya baga naging konsyal. And ngunyan, na Vice Mayor siya, pag sumiter niya, yaon iguana naman mga tugang na piga sumiter po. So gusto sabihin, bako na siya named US citizenship. Iyan po, ninuli kayan, legal as in inaako kan Commission de Election an sa iya pong certificate of candidacy. Ansaro pa, mayo po danin disqualification order. Mayo nin disqualification order and mayo po mga tugang na naisumiter and party mismo kan opisina kan Comelec Central Office na nagdidisqualifikar sa iya. So nainot pa ang mga kalaban ni Vice Mayor Ervin Borja kisa sa Comelec. Partner, so gusto sabihin, nainot si Kabayo duman o nainot si Kalisa duman sa Kabayo. Na mayo nga nin pinagapapaluwas na order of disqualification and Commission de Election Central Office. Taan mapaluwas po kayan mga tugang ang Comelec Central Office. Sumayo man po. So sa inagkua, sabi baga kan Comelec dyan po sa parte mismo kan banwaan kanda tinambak maayo man nga kaming disqualification order na nakukuha and madali man lang po nga pag ma-file ka ngayon ng kandidatura magiging legal ngayon kung ika nga US citizen o ano man na citizenship maski China ka in-check ang citizenship mo partner pag paluwas ka kadtong sasabing sworn of affidavit of renunciation kana sa imong citizenship ika po legal na kandidato na and inaako na po yan kan Comelec. So iyan ang nangyari kaya nakatukaw and nasambit na pong kandidato para Vice Mayor dyan po sa parte mismo kan na tinambak na si Konsyal Ervin Borja. So, sa inagkuang hapot, sa inagkua ninda mga pahayag na iniyo pong sa iyang mga kalaban sa politika. Tamayo man nga kinukumpirmar po kan Comelec dyan po sa parte kan tinambak na maayo man nga ngayang notice of disqualification. Kung igwaman nga notice of disqualification, di pinadaraan na sinda kan Comelec Central Office na nadeklara kayan iyo mismo ang Comelec Central Office o ilinga itong mga nagkakandidato para senador partner, gobernador, mayor sa ibang mga lugar o ito po may mga notice of disqualification na pinadaran na kan na Comelec kaya sinda disqualifikado o ini maayo man pinapadara taan Comelec partner nag-iimprinta na ngunyan kan mga pangaran kan mga baluta partner nag-iimprinta na po kan mga baluta so dapat iguana kuta na ni notice of disqualification ta si iba baga na mga kandidato mga tugang
iyan example lang sa Indo, tanganing malinawan kan mga taga-Banwaan kan tinambak, and iniyo pong nagpapaluwas nin black propaganda laban kay Vice Mayor Ervin Borja, mga tugang tanganing malinawan ninda, Ancomelec Central Office, si mga nagkakandidato ning mayor, si nagkakandidatong governor, vice governor, may nagkakandidatong congressman, senador, so may mga notice of disqualification na, pinaruluwasan na kan Comelec, kaya sinda mga diskwalifikado na, taan Central Office, iyon na issue kayan, bako na iniyo pong nagkakandidato para vice alkalde sa tinambak, iyo ang ma-issue partner. Bako yan. Kaya, duman mga tugang sa mga kababayan hayag-hayagan man talaga na iniyo po sarong black propaganda. Ninulita mayo sindanin maipukul, mayo sindanin maidaklag na issue laban po dyan sa nagkakandidatong vice mayor na si Consial Ervin Borja dyan po sa Banwaan kan tinambak Camarines Sur. Bueno, mga tugang, digdi daw kita sa iba pang mga pag-uurulay-ulay niya to. Pero duman po sa mga kababayan kasubago na interview si Congressman Elry Villaforte kan 2nd District kan Camarines Sur, mga tugang. And sa entrevista kan tulong darakulang mga istasyon na digdi po sa Camarines Sur, and BBS FM, mga tugang, and KM Partido, asin and Rinconada, and DWFM, asin si pagurulay-ulay, si entrevista, digdi po mga tugang, uya, dangugunta partner, and mga kaaputan asin kasimbagan ni Congressman Elry Villaforte kan 2nd District Camarines Sur. Just Reynaldo po sa Gabos sa Datangog sa programa mo Benji at sa Bilog ng Cancer. Salamat po. Okay, Congressman, alam ko na may mga importanteng lakad ka ngayon, kaya lang sabi ko ma-interview ka namin ng kaunti. Congressman, dito muna tayo, Congressman, sa isa pong mga fake news na naman. Ito pong pinapalabas na naman po ng mga kalaban nyo sa politika, ito pong fake news na dapat po sagutin agad natin to para malaman po ng tao ang totoo. Reaction mo lang po, Congressman, dito sa mga bagong fake news na naman po na pinapalabas po ng inyo pong kalaban, Congressman Elry. Well, unang-una, alam naman natin ang mga kalaban natin sa politika, wala naman talagang plano, kundi manira na lang at magawa ng fake news kasi wala po silang positibong masasabi sa sadiri ninda. May mga nagkakandidato dyan, sige sa ng pangraot, pangluwas ng fake news. Then may masindang maray na pwedeng itaram na kung anong plano ninda, ano yung nagibo na ninda, anong planong gibuhan. Kasi inot, may masindang mga nagibo kadto. Ngunyan, may naman nagigibong tabang sa tao. At mas malala, may man talaga silang plano. So, ang plano lang talaga nila, baka man magana sa eleksyon, kundi mga raot na dahil panahon kan eleksyon, pero talagang walang malinaw na plano, plataforma. Sabi ko nga, igwa dyan mga nagkakandidato, na dahi nga ninda napaasenso sa diri ninda, paano ninda mapapaasenso ang kamso? Mayo nga din sintang trabaho, paano ninda matatawa ng trabaho ang tao? So mayo man sindang nagibong maray ng panahon ng COVID, panahon ng bagyo, ano pa kaya sa mga maabot na panahon? So, normal yan, pero ang salamat man sa mga tao, sa mahal na Diyos, na dahil mo nagtutubod ang mga tao dahil nahiling nung survey ng Pulse Asia ng December, ako, si Congressman Migs, Governor Luigi, overwhelming man ang support ng tao. At hindi lang overwhelming, nadadagdagan pa ang tiwala, support, trust, awareness, tiwala. Yan ang inspirasyon namin, kaya lalo kami naglilibot at nagpupursige, tangaling makalibot, makataoning tabang, mas makataoning maray na mga proyekto. Congressman, isa ho sa ikinakalat ngayon sa social media, ito pong mga pick-up lines na uso naman nga sa mga kabataan, sa youth, sa mga millennial, na pinapalaki po ang issue. Congressman, ano ba ang totoo nitong pinapakalat na pick-up lines nitong mga kalaban nyo sa politika? Kong?
Well, una-una, nagpapasalamat ako sa mga kalaban namin dahil imbis na maraot ako sa tao, lalo po ako sumisikat. Hindi lang sa Kamsur, sa Metro Manila, lahat ng libutan ko, sir. Sabi nila, sir, nakakatuwa yung pick-up line mo. Kasudma nga may meeting kami sa National Unity Party sa Maynila. Yung ano yun nagkaroon kami ng party, akong presidente. Lahat sila natuwan-tuwa. Halo yun na panahon mo, over 15 years ko na ginigibo yung pick-up line. Ang tao matuwa. Nahiling mo man sa video, mga Yes. tao nag-uurugmahan. Tapos sinapot ko, gusto pa ba nindo? Sabi iyo, depende sa nagtataram yan Alam mo yun? Yes. Alam mo, sa mga nagpasikat ng pick-up line, si Senator Miriam Santiago, no? Yes, sir. So, kung titignan mo sa YouTube yung mga pick-up line niya, may mga green joke siya, gusto naman ng tao. Hindi naman tayo nang insulto, maski kung si Sai dyan. Kaog-kaog man na yan. At normal sa tao yung mga green jokes na yan, mga ganyan. Maya man na insulto. Ang katotohanan, kanakaaging tao ko pa yan sinabi na yung sinasabi lang video. At ginigibo ko yan. Ngunyan nga, malibot ako, tataram ko. Gusto ng tao, hinahanap ninda. Ang problema lang, yung mga kalaban kasi, wala talagang mag-ibo. Subukan kaya ninda mag-pick up line kung hindi sila batuhin ng kamatis dyan. Kasi ang mga kalaban namin sa itsura pa lang, bastos na. Sa taram pa lang, bastos na. Alam mo yun, mayo na nga natatabang, bastos pa. So, papadagos ko yan. Yung mga sinasabi ninda nagre-reklamo sana, pirming mga kalaban namin. Ang majority, 80-90% ng tao, gusto ko yan. At mayong nababasos na anggot dyan. Kasi kung hilingin mo yung tao, nagkukurahaw ba nga, tapos nagkuugma-ugma. Tama dahil. Correct. Nakapunta na ko sa ano mo po sa ganyan pong pagtitipo. Nakita ko yung mga kabataan talaga tuwang-tuwa. Anyway, Congressman, ito hong mga, sabi nga dyan, may mga pick-up lines talagang medyo gustong-gusto na mga kabataan po natin, Congressman. Isa ho sa mga kumakalat dito kung itong reaksyon daw, kukunin ko yung reaksyon mo, itong sinabi ni Mr. Bong Rodriguez na kailangan daw ibalik ang mga nawawalang kayamanan sa karamuan. Kung ito yung kanilang sinasabi ngayon, ano ba yan, Congressman? Alam mo ba yan, yung nawawalang kayamanan daw sa karamuan? Una-una, ang mga tao sa karamuan, Tios, yan ang dapat tawan ng solusyon. No? Bakit, Tios? Ang mayor dyan, may mang ginigibo. Ang congressman naman, ilingon mo naman. Pasirang buhay sana. Siguro haputunin na si Fermin, yan ang mabolo. Yan baga ang ang namamayukan sa kalikasan kadto kaya nagkaigwaning gatama sa care issue, di ba? Oo. siya baga haputun mo. Ngunyan makakampisan di Arnie. Ngunyan, hindi man si Bong Rodriguez talaga. Pasensya na lang natin. Kulang sa pansin man yan talaga. Kita kung hilingan mo, puro panraot. May man di man naglilibot, di man nagtatabap. Ngayon, sinasabi niya, kung igwang kayamanan na wara dyan, haputon niya yung mayor, haputon niya si Congressman Pentebella, ang pamilya Pentebella, na 117 years na nandyan. Ang issue, mayaman ng karamuan, pero tao, Tios. Magayon na lugar, may beach, dahil man dinidevelop. Nung dinidevelop ko yan, siging para kontra, pag-ulang kan proyekto. Sinasabi ni Bong Rodriguez, taga-karamuan siya, mayaman siya na taong ayuda sa karamuan. Saro yan sa mga nagrabihan ng bagyong Pepito. Kami na nauna kami ni mga housing materials, mga yero, semento, cash assistance sa mga naapektuhan partially totally damaged. Ano ba ang ginibo ni Pentebella sa kanibong Rodriguez na puro ngaw-ngaw sana. Saka yan si Bong Rodriguez na kulang. Hilingan mo nagduman para sa cybersecurity na aarapin ng fake news. Ibabalita, halaton mo na lang ang panahon, baka mapatunayan namin siya ang involved sa fake news. Kami di kami nagtataram, di kami nag-aambog. Ipaliwanag niya kung paano siya nakabakaling sa sakyan, may man siyang trabaho na buhay. Ipaliwanag ni Bong Rodriguez bakit yung Gibo Foundation i-stock ng dadivert ng DSWD na food pack sa warehouse na siyang may sadiri o direktor siya. Yung sasakyan niya na Nissan pickup, nakaparada doon. Nung inimbestigahan, nakarehistro sa iya. Dahil siya nagluluwas yun sa sasakyan. Wala daw siya doon, nandun naman siya. Nandun yung sasakyan niya. So, dahil panganin siya na lihir maski barangay Kagawad,
mahiling mo, nagda-divert ng DSWD box, sa nakakita paano mo titiwalaan ng sarong tao na mismo DSWD box, dinadivert niya. So, okay lang yung mga issue na yan, pero siya baga napapasupog dyan. Una, issue karamuan, nakaw na yaman. Ako to niya ang pamilya Puentevilla, bakit iwas ang tao? Diba? So, siya siguro ang may nakaw na yaman kasi di man siya mayaman, nagkandidato siya, baka nagkapera siya, bumili siya ng mga bagong sasakyan. Maingani siya sa diring harong. Sabi ko nga paano niya mapapaharong ang mga taga-Kamsur? Siya sa mismo, main sa diring harong. Okay. Congressman, nakakabit daw sa atin ang EBFM saka ang partido na unahin ko muna si Papa Benny. Baka may pick-up line si Papa Benny sa EBFM. Boss Benny, good morning. Thank you very much, Ka Benji. Good morning po, Congressman. Hali po din sa DWEB, si Benny po. Good morning po, Kong. Good morning, Diyos Marina Aldao sa mga taga-Rinconada, Diyos Marina Aldao, Benny. Opo. Siguro sa inyo naman galing, Congressman, ano po? Kumusta ang mga Team 1 natin dito sa Rinconada? Lalo-lalo na at malapit na po ang eleksyon, ang karampanyahan. Kumusta po ang mga Team 1 natin sa Rinconada? Sobrang ang Team 1 talagang sa Rinconada, mahigos, mga dedikado, sinserong mga servidor yan, kadaklan dyan, incumbent, at ako, sa kulang pagtubod, gabos na yan, magana, madadagdagan pa ng mga baguhan. Talagang matitibay ng mga leaders yan na nagsiservisyo kasama namin na makataon ng serbisyo kapwerte sa Rinconada. Opo, alam naman ng mga taga-Rinconada at ng buong Camarines Sur na kayo po ay babalik bilang gobernador ng ating probinsya, Congressman. Ang tanong po ng ating mga kababayan dito sa Rinconada, ano kaya ang plano pa ni Governor Elry Villaferde para sa Rinconada na talagang kinakailangan mangyari po sa Rinconada, Congressman Elroy? Well, una-una yung pasakaw-balatan na kailangan na yan, magtatarabangan kami ni Congressman Mig at si mga mayor dyan na mahaman niya, no? Tapos yung apwera dyan sa highway na yan, mga diversion road, tatarabangan kami ni Congressman Migs na matapos yan, no? Yung mga padagos na mga request na mga additional schools sa Irigan, Nabo at ibang lugar, pagtarabangan niya na matawaan kasi edukasyon, importante yan. Yung community college na napo na nasa Bato, as governor, ako po magpapatakbo na niyan. Inumpisa ni Governor Luigi yung pagtatayo, papagayon natin yan. Pag napasa na po yung Bao Community College, malapit nang mapasa, sana ma-action na ng Senado na maging state college, matabang man ng probinsya dyan. Yan sa edukasyon. Yung healthcare, papadagos natin yung pinunan ni Congressman Mix ng Governor siya, Luigi, yung healthcare on the go, dadagdagan natin ng mga medical van at iba't iba pa. Ngayon, siyempre, ako alam mo naman, mahilig tayo sa turismo na nakakataon ng trabaho, oportunidad. I-develop natin yung mga magagayon na lugar dyan sa Bato, Balatan, na nga ni maging tourist destination, makataon ni hanap buhay at oportunidad. Ginibo ko na po yan sa Karamuan, sa CWC. Kayang gibuon po yan. Hanap buhay, trabaho kay Puan, infrastructure, education, help. Lalo pang papakusugon yung mga programa na yan. Tuloy-tuloy yan. Yung internet, libreng internet po na may mga eskwelahan na libreng internet. Siguro dapat itaon namin sa inyo kung ano yung mga eskwelahan na yan. Ining bulan na init, sa programa ni Governor Luigi, mapoon na po yung pag-install ng mga Starlink sa mga coastal upland barangays na nga ni makataon ng libreng internet. Ako man ang mapadagos na natadagdagan pa po natin yan. So, napakarami po kami. May plano, may programa. Yung pagpagayon ng mga facilities sa iba't ibang bayan. Nahiling nyo sa buhi. Ginibo po ni Congressman Migs, Governor Luigi, nagtabang man ako dyan. Yung outdoor basketball court, karoon nasa Amerika ka, na pwedeng gamitin sa basketball, volleyball, zumba, event center. Mapagibo kita kayan sa iba't ibang mga banwaan. So, malinaw na programa, infrastruktura, yung ibang lugar na may mga problema sa tubig inumon, yan, bibigyan natin ng solusyon yan, lalo na dyan sa partido. Ang dami-dami, magtatarabangan kami ni Congressman Marco Gumabaw dahil basic po yan, tubig inumon. So, yan mga nakakapirang mga programa na gigibuhon tayo. Yung El Verde program na padagos ang pagpapatanom sa mga mangroves, na mga hardwood, mga bamboo sa mga areas by the river,
nakakataon ng trabaho, napuputihar pa yung kalikasan. So yan po nagkakapira. Malino na programa, plano. Opo. May nag-text lang dito. Pakitanong naman kay Congressman El Rey, kumusta na yung Bicol Light and Power? Dahil hanggang ngayon, Congressman, may mga problema pa talaga ang mga taga-Rinconada pagdating po sa serbisyo ng Castro Roque Trust, Congressman. Well, good news po, third reading na po. Sana mahabol pa po dahil mag-a-adjourn na February 3 tapos June na. Ihabol po natin yan. Alam mo kasi libo-libo ang nakasalang sa Kongreso. Pero maganda na ma-approve sa House. Sa Senado po yan. At hindi kami titigil hanggang hindi ma-approve yan. Kasi problema talaga. Yan ang solusyon talaga. Yung mga iba nagreklamo tungkol sa mataas na kuryente, wala naman silang solusyon. Ito talaga malinaw na solusyon. At hindi kami titigil hanggang hindi ma-approve yan. May proseso po yan. Approve na sa second reading sa House. Ma-approve na rin sa third reading. So, ipa-forward na yan sa Senado. Okay. Congressman, thank you very much po sa oras mo. Ka Benji, maraming salamat. Back to you. Okay, salamat Benny. Congressman, nakakabito sa atin kanina pa ang partido kaya lang wala doon si Kakiko kasi nag-outtaking kahapon ang mga KBP official sa Metro Manila. Nasa linya po si Rene Orellosa ng KM Partido. Rene, good morning. Maraming salamat ka Benji at good morning po kay Congressman El Rey Villafuerte. Good morning po, sir. Sa Good aming pong morning, katanungan Dr. dito Nalda, sa mga partido, tagapagtido po. sa pag-iikot po ng Team 1 na GOA, sa pangunguna po ng ating mayoralty candidate, former Mayor Raquel Slim, ay ang panawagan po sa mga mamamayan dito po sa bayan ng GOA na suportahan ang Team 1 GOA. Lalong-lalo na po ang Team 1 Kamsur sa kadailanan na ito po raw ang ito na lang po ang tanging pag-asa ng mga taga-bayan po ng GOA na mabukusan po itong Partido District Hospital, Congressman El Rey. Tama yan. Yan ang malino na gigibuhon pag nanalo si Mayor Raquel Lim. No? Dati siyang mayor. Sabi ko, paganahin niya yan dahil kailangan talaga mabuksan na yan. Isipin mo yan, nung panahon ni Mayor Antero Lim, Mayor Raquel Lim noon, ginawa yung GOA Hospital, haman na, kaipuan na lang ng mayor's permit na hindi tayo tinatawan ng presenting mayor. No? So, yun ang issue sa presenting mayor, Tadto Ngunyan, na imbis na makatabang sa mga tao, ay hinaharang po nila yung mayor's permit. Gusto nga nila, kunin raw nila yung hospital. Sabi ko, sige, kunin mo, pero ang condition, patakbuhin mo. Hindi naman nila kaya. So, mananalo po yan si Mayor Raquel Lim dahil simpleng programa, plataforma eh. Pag siya nanalo, bubuksan yung hospital, tabang sa tao, libreng healthcare, libreng hospital services, gigibuan ng probinsya at matabang si Mayor. Yan si Pido, kalaban niya, abot ng tao at namamatian namin, nagkukusog po ang grupo. Sobra, dahil dami naglilipatan, ayaw talaga dyan kay Pido. So, magigos lang po yan si Mayor Raquel Lim. Sana sa mga taga-GOA, supportan po nila yan. Sa simpleng programa, pag siya nagana, mabubuksan po yung hospital sa GOA. Opo, at isa pa po sa aming mga katanungan dito po sa partido. Gaano po katotoo po, Congressman El Rey, na si Konsal Ervin Boran na tumatakbo po bilang Vice Mayor ng bayan ng Tinambak ay may kinaharap daw po na disqualification case. Kung may alam ka po sa issue pong ito, Congressman? Di ko po aram yung issue. Pero siyempre, malakas siya, maga naman. Aram mo niya ng style ng Team Bukag na bukago ng eleksyon, bukago ng ang sistema. Dapat yan nila ang tao na magpili. Ginibo man niya ng Team Bukag na finalan man si Marco ng disqualification, dahil takot sila. Basta sa survey, magana si Marco, finailan ng disqualification, arog man yung kayo kay Bora, siguro iba pa niyan. Gibo man ninda talaga yan. Mayo man valid rason. Paano naman madidisqualify yan, i-comment, haloy na nagkiserbi. So, lang yan, mga style man lang ninda yan na ginugulo nila yung sistema, yung tao. Magana naman yan si Vice Mayor Ervin. Opo, Congressman, maraming salamat at sa huling katanungan po namin dito sa partido area. Natutuwa po ang ating mga kababayan sa bayan ng San Jose at Lagunoy dahil ganap na pong pinasimulan ito pong konstruksyon ng community college. Sa bayan po ng presentasyon,
ng aming pong makapanayam si Engineer Pedro Delfino Delinya Jr. na tumatakbo rin po bilang mayor sa ilalim po ng Team 1 na Kamsur. Ay meron din po silang kailingan na magkaroon din po ng community college sa bayan ng Presentasyon. Subalit sila po ay nangangamba kung nangangamba po sila baka po raw hindi naman matuloy ang pagkakaroon ng community college sa kadailanan po na ang mga naninilbihan ngayon sa bayan ng Presentasyon, mga incumbent elected officials po ay mga kalaban po sa politika ng Kapitolyo, Congressman. Well, ang solusyon yun, panalawin nila si Mayor Pete Delinya as mayor. Kasi alam mo, ngayon lang, napapatayo kami ng covered court sa barangay, sa partido. Hindi binibigyan ng mayor's permit, ng building permit. Tapos sasabihin nila, wala raw kaming project, samantalang inuulangan nila. Ugali man yan ng mga pamilya bukag sa mga kapartido niya. Gusto ko nga ilabas na yan. Ito mga programa ni Gob Luigi na gustong gawin sa partido at ibang lugar, inuulang ang building permit ng mga mayor. Mas lalo yan pag magpag-ibo ka ng college, hindi bibigyan ng building permit, bibigyan ng mayor's permit. Kaya panalunin na lang si Pete Delinya, 3 years lang. Arog kan Delinya ngunya na nako, ilang dekada na walang asenso tiyo sa mga taga-presentasyon. Arog man sa Karamuan si Roma. Sa partido man talaga malinaw, basado sa datos, pinakatios na mga banwaan, tios na distrito, samantalang isang pamilya nagayaman. So, payaman ng payaman ng isang pamilya, ang mga tao, patios ng patios. Bayan na yan, talagang, ano na yan, panahon na talaga na magkaigwa ng pagbabago dyan sa partido. Kasi pag day pa maribayan yung mga yan, ang kawawa man mga tao, bakong mga nagkakandidato. So, sana, nagdadangog ang mga taga-partido, nakaagi na ang tulong taon, eleksyon na naman, anong nangyari ng 3 years sa partido? Igwabang turismo, Mayo, nakatao ba ng hanap buhay ang sarong pamilya dyan? Mayo, binagyo ang Karamuan, katakon na gabang harong, ang nagtabang, pamilya Villapuerte, kasaman si Marco Gumaba, nanoo kami ng partially totally damage ng mga sa mga pamilya. Sinda Mayo, ngaw-ngaw. So, kawawa ang tao, malalangkaw ang presyo ng kuryente, sinda may kapot dyan sa Kasureko, o Mayo, mayong tubig inumon. So, yun ang problema po. Yes po. At ang ibinigay pong halimbawa po ni Engineer Pedro Delinya Jr., ito pong municipal hospital na noong mga naunang panahon na congressman, mayroon na po daw dyan na ipatayo na municipal hospital na provincial government sa bayan ng Presentasyon. Subalit hindi daw po binigyan ng permiso, kaya po natigil po yung operasyon ng Presentasyon na municipal hospital, Congressman. Totoo yan, inuulang, di binibigyan ng permit, pinapahirapan, magbibigay kami ng food pack, papadlakin yung barangay, tinatakot yung mga teacher, magapunta kami sa school, tatakotin yung teacher, wag raw kami papunta. Yan naman ugali sa partido. Yan ang dapat isipon ng mga taga-partido talaga. Kung gusto nilang mapadagos yan, nasa sa inda yan. Pero kung gusto nilang pagpabago, oportunidad, karahayam, tabangan ninda mga kandidato ng Team 1 Kamsur. Kasi kung dahil ninda paganahon, ang madadaog man tao. Mawawaran sila ng oportunidad, mawawaran sila ng oportunidad na makaikwan ng mga maraming na programa, proyekto, ayuda. Nasa sa inda po yan. Pero ako wala sa ko yung pagtubod, gusto na talaga ng partido ng tunay at mabilis na pagbabago. So yan, sigurado si Marco Gumaba pagtabangan, maramamatian nila yan. Mga mayor, Pete Delinya sa Presentasyon, Raquel Lim, mga members ng Team 1, ako lang sa kuyang pagdabod, magana na sila. Pasensya na po, lilipad na po ako, pasiring Pasakaw. Siguro sa mga masunod na aldaman, libre man ako magpa-interview pa po. Sige po, maraming salamat po, Congressman Henry Villaferte, mula Salamat. po dito sa KM Partido. Maraming salamat po. Mabuhay kayo, Diyos mapalo. Bueno, mga tugang yan si Congressman El Rey Villafuerte kan 2nd District kan Camarines de Sur. Nadangod niya to si mga pahayag niya. Manungod po duman sa mga nagluluwas na mga issue digdi po sa laog kan probinsya kan Camarines de Sur. So kung nag-aantapay ini pong si Bong Rodriguez, pakisabi lang po tabi Sir Mr. Bong Rodriguez,
pakisabi lang po tabi kung anong yaman ang nawawara dyan po sa partibismo kada banwaan kada karamuan na ang sabi mo po iyon na ang yaman kan karamuan ibabalik sa mga taga-karamuan. No nawawara po, kung may nawawara po, pakiapot mo dyan, tabi, kay Mayor Marilyn ko, kay Permin Mabulo, asin man kay Bukag, kay Puente Villa. Tanganing sayod, tanganing maaraman ka na publiko. Masakit magparasabi na anyaman ibabalik sa karamuan. Ano po? Digdi po garo nagluluwas kayan nagkakaigwa kita ninda mind sitting sa partibismo kanda mga constituentes na may nawawara dyan mga yaman o kayamanan. Kung may nawawara, si Isay napasain ang yaman na iyan. Tanganing mas malinaw ki Mr. Digdi po ki Bong Rodriguez para man si mga parantabay niya to partner bastante ang impormasyon dahil kita mag pahayag na digdi po mga tugang duman sa mga kababayan ta na dahil kita magusto na dahil malinawan na nasambit ng issue. Bueno, mga tugang padagos-dagos kita digdi sa laog kan na programa. Uy, pastor, ika pastor ta mahilig kang magkuti-kuti. Aram mo kung isa'y nakaimbento kang telebisyon o technician yan, dapat nag-aaram ka yan. Pastor, aram mo kung isa'y nakaimbento kang telebisyon. Ay, aram ko, maurag ka mag-irahay kan naraot na telebisyon. Naraot na cellphone. Aram ko nga, maurag ka kayaan. Tatrabaho mo talaga yan. Kaya lang, si Isay, nakaimbento ka na television na mga tugang. Paano nagkaigwan ng television and paano na i-on air ang television na mga tugang. So duman sa mga kababayan ta, iniyo po na nag-aaram ko ni Isay na takita baga sige anda daralan ka na TV kung minsan na panglinga niya to, pangaling-aling dumampo sa tuyang mga aki, bubukasan niya to si television. Pundo na ngayon, tamahin niya kitang TV. And kung gusto makailing ng pelikula, television. And sa tuya mismong ginigibo, lalong-lalo na mga tugang, pag abot, duman sa mga kababayan ta, pag abot sa pagbabarbanding kan pamilya, nagtitiribi-tibi. Ngunyan kanda January 26, 1926, ipinahiling sa London, England, kanda sarong Scottish inventor na si John Logie Bird, an invention na television system. Ini ang pagpuon mga tugang kana makabagong dalagan kana komunikasyon as in entertainment. So sa panahon lang kana mga inot na mga Griego, digdi nangiturugan ana mga tao na makahiling gikan sa harayo. Kana taon na 1872 kana aksidenteng digdi aksidente lang na maimbento kan sarong English telegraph worker na si Joseph May na may kakayahan na baguhon ang pinag-aapod na electric conductivity kana selenium wire. Ini ang naging puon na mga tugang kan pagribay kan liwanag pasiring po sa electrical signal. So taon na 1880 kan ipublikar
ni Prince Engineer Maurins Liblanc sa Lumere Electric Journal ang mekanismo para po sa visual image. Ini ang naging basihan na mga tugang kan mga imbensyon kan television. Maski nga ni magayon na itong naging paglatag ni Leblanc sa mekanismo kan visual imaging, mga tugang, dai kani nagibo, dai po niya nagibo na mahiling ang sarong makina dapit sa bagay nini. Ngunyan, ang German engineer na si Paul Nipko, na naggibo po kan na pinag-aapod na electricis telescope. Teleskopyo, mga tugang, electricis telescope, kan na 1884, ang nag-imbento digdi po sa pinag-aapod na scanning disc na may kakayahan na mag-project ning kompletong picture, mga tugang. Ang konsepto ni Nipko, iyo po ang ginamit ninda John Lodgebird as in Britain na si Francis Jenkins kanda Estados Unidos para po bilugon ang kainot-inuting matrayumpo na television. Iniyo po kadto ang television inaapod ninda na televisor. Televisor ang naapod ninda. Ang pictorial transmission machine nagibo po ni Bird. And nagagamit po kan pinag-aapod na mechanical rotating disc. Iyan na tanganing maiskan ang mga naghihiro na mga imahe para maging electronic impulse. Ang mga impormasyon na ini, mga tugang, ipinadara kan cable sa screen tanganing makabilog kan pinag-aapod na low resolution patterns. So kan January 26, 1926, kanda ipahiling po, ipinagpresenta ni Bird sa publiko an sa iya pong imbensyon. So tampok po, kaini, iyo po an inot na TV program, mga tugang, an payukan duwang ventriloquist dummies. Iyan kanda 1928, kanda isagibo ni Bird ang kainot-inuting overseas broadcast gikan po duman sa London, pasiring duman po sa New York. So paghaling London, pasiring po sa New York, mga tugang, si kainot-inuti yan na imbensyon kung taano ta nagkaigwa po nin television and taano ta nagkaigwa nin TV program. Kabali na dyan na mga tugang ining mga newscast, mga pelikula. Kan pariyong taon, kan 1928, mga tugang, pariyong taon, ipinabisto ang kainot-inuting color television. Kan 1939, kan magpuon po ang regular television broadcast sa Estados Unidos de America. Taon na 1954, mga tugang, taon 1954, kan digdi po magpuon sa nasambit ng nasyon ang color broadcast. So yaon na dyan, nagkaigwa na kadtong mga TV announcers, arog na mga yaon na nadadalan niya to na mga newscaster ngunyan dyan po sa television. Sa Pilipinas, mga tugang, so naimbento iyan na ang television, naimbento po iyan na, mga tugang, ni John Logie Bird. Iniyo po si John Logie Bird saro pong Britain.
sarong Britain kaya duman na nagpuon ang pag-air kan na TV na igwananin mga tao na hihiling na kan mga tao duman po sa London nagpuon ta Britain siya so duman po nagpuon sa London and iyan po naipadara niya sa parte mismo kanda Estados Unidos de America mga tugang duman po sa New York. So pagaling London nahihiling na pagpahiling niya na pagpresentar niya sa publiko uri nga naimbento ko TV nga may mga tao na ngayon may pwede ka na ngayang magdala ni na mga pelikula. Ito po simultaneous nadadalan na duman po sa parte mismo kanda New York sa Estados Unidos de America. So paghaling London, mga tugang, diretso sa New York. Iyo pa lang yan si lugar na inaabot. Pero nagpuon na ang TV. So 1939, na digdi po nagkaigwakan pinag-aapod na regular television sa US. Asin ka na 1950, gusto sabihin ka 1939 na mga tugang, ka 1939, digdi po intirong Amerika, igwananin na TV. May TV na mga tugang. So nagpuon iyan sa London, nakaabot sa New York, alagad pag 1939, gabos na po sa akop ang Amerika. From Britain to America, to US. So kanda taon 1954, nagpuon na po ang pag-broadcast man, nagpuon na po ang nasambit ng television digdi po sa Pilipinas. Black and white pagkatapos igwananin na colored. So iyan digdi yan 1954 sa Pilipinas. Sa Pilipinas ipinabisto po ang television ipinabisto po ang television kan 1953. 1953 sa Pilipinas nagkainot igwananin na TV sa Pilipinas sa mga tugang nadadala naman si mga tao natakad to siyempre pag inimbintuan sa bagay na inut yan duman sa lugar ninda. So Mayo pa kita kayan kadtong 1926 saka 1939 Mayo pa kita. So nagkaigwalang ninda television digdi po sa Pilipinas kan 1953. Kaya sa Pilipinas ipinabisto po ang television kan 1953. As in digdi po nagkaigwa kan pagbukas kan mga television kan magbukas ang DCAQ TV Channel 3. DCAQ TV Channel 3. O ito pong pinag-aapod na Alto Broadcasting System. Iniyo pong Alto Broadcasting System kung saan iyo ang nagdara kan television digdi po sa Pilipinas, iyo na yan ngunyan ang pinag-aapod na ABS-CBN Network sa Manila. Ang istasyon na ini pagsasadiri po kadto. Ini yung mga tugang ang ABS-CBN pagsasadiri po ini kadto kan pamilya ni President Elpidio Quirino. Na si Antonio Quirino. Sinda po ang may kadsadiri ka ni mga tugang ang pamilya ni President Elpidio Quirino. Ang ABS-CBN paghaloy na pag-aire pagabot na pag-aire kaniyo po mga tugang ABS-CBN nabakal ini paghali sa pamilya Elpidio Quirino nabakal ini kan Chronicle Broadcasting Network kan pamilya Lopez so nabakal yan and iyan naging rason po tanganing mabilog na po itong pinag-aapod na ABS-CBN. Iyon na yan na mga tugang iniyo pong ABS-CBN na kung saan iniyo po iyo ang pinag-abang-abangan kana sa tuya pong mga kababayan. Kaidto ngunyan sarado ang ABS-CBN ninuli po iniyo po mga tugang
dahil nakapag-renew ka na sa inda pong lisensya, na makapag-broadcast sa paagikan na television, kaya sinaraduhan. And iyan sa panahon yan ni Duterte, ni Digong, panahon ni Digong, sagkod nyo niya na mga tugang, dai pa nakakapag-airi, iniyo pong nasambit ng ABS-CBN. Maging si mga istasyonis ni na radyo ninda, kabali po mga tugang sa pinagapasarahan ni Digong. Nakadaramay. Di kanto baga, igwa baga kantong FM ang ABS-CBN digdi. So, ngunyan sararado iyan gabos, pati na itong ABS-CBN television. Kung nagbo-broadcast man sinda, Facebook, taday man sakop yan ka na pagpasara ni Digong. So may Facebook sindang broadcast. Kaya bagang ngunyan, itong mga itong mga artista kan ABS-CBN ninuli kan iguan Memorandum of Understanding sa pagultanan kan sa pagultanan po kan GMA7 mga tugang si ibang mga artista kan ABS-CBN yaon po dumanda nag-iere sa parte mismo kan GMA7 araw kan tawag ng tanghalan to, partner. Tawag ng tanghali. Tawag ng tanghalan to kung saan na iyan tawag ng tanghali, tanghalan pala. Iyan kuta na si babalian ni Bus Uka. Iyan kuta na si babalian ni Bus Uka kadto, pinaapuda na si Bus Uka, mga tugang alagad yaon na si kuya ni yaon na digdi itong mga crew si mga crew kan ABS-CBN na mga tugang sa tawag ng tanghali iistay tanghalan permi kita palibasa udto na partner permi kitang tanghali tanghalan palan itong tawag ng tanghali iistay tanghalan iyan kuta na mga tugang iyan si babalian ni Bus Uka. So, yaon na digdi itong mga crew. So, sinusundo na si Bus Uka kanda anong 19 to Bus Uka? Kanda sinusundo ka na digdi kanda crew. Kanda tawag ng tanghali, istay tanghalan. Anong 19 to? Kaya lang nagkataon na mga tugang inabot ninda sipon asin paas si Bus Uka kadto. Grabe ang paghihinayang. Kaya ngunyan na si Bus Uka pag nagkakakandikit na lang ninda kadtong sinanlag. Saro to sa nakapa kuyan nagpakuldas kan busis ni Bus Uka, partner. Sayang Bus Uka. Kuta na si Bus Uka day ta mahihiling digdi. Madadalan ta lang sa television, partner. Sayang ang mga pagkakataon. Iyan da mga tugang. Sabi ni Bus Uka, kung ibabalik lang ang pagkakataon, dai na kumasanlag ni dakul na lana, partner. Ito man kayong binakalan ni Bus Uka kadtong sinalag dyan sa may parte mismo kan atubangan na grabe man si ikinagnala na partner. Pero ako, believe ako, pag-abot sa busis, sayang lang si pagkakataon. Sayang lang. So kuta na permitang nadadalan sa television, partner. Si Bus Uka. Inot pa ni si Bus Uka, inot pa ni mga tugang ki Bugoy. Inot pa ni ki Bugoy. At sabi nga ni Bus Uka, si Bugoy nga Bus Uka? Garo na training pa ni Bus Uka. Kadtong nagpupuon-puon pa lang si Bugoy. Mga tugang kan pagkanta. Si Bugoy baga, partner, ngunyan sikat na si Bugoy.
Bakong si agpigis mo. Oo. Saro siya sa dalan, judges sa dalan sa kalangitan. Si Bugoy kaya baga, kuyan ini, nagbali sa dalan sa kalangitan, saro sa mga judges kadto si Busuka. And iniyo, partner, si Bugoy, bakong janitor lang ini partner, kan panahon, Busuka, dyan sa kuliyo sa USI, mga tugang, ini yung si Bugoy kan na madiscovery. Oo. So aram-aram ni Busuka, sayang Busuka, pagkakataon. Kuta na mga tugang, digdi si Busuka arayuunan pinag-abot. Inda libot niya na kuta na. And intirong kinaban partner. Na siyempre may mga imbitasyon, mga concert, mga tugang. O iling nga si Bugoy, nasaro lang sa mga naging judges pa si Busuka pagbalikan ni sa amateur ni Bugoy. Ano po? Sa dalan sa kalangitan. Saro pa si Busuka. O ilinga. Ngunyan si Bugoy baka haros malibot na mga tugang intirong kinaban. O araw ko ta na kaya si Busuka kan kuta na ngunyan. Sayang, sabi ni Busuka, sayang nga si pagkakataon. Pirang bisis ini na imbitaran partner. Ikaduwa itong saro pa Big Brother, yes. Si sa Big Brother ay na do kay na Busuka. Pag may mga national competition, medyo may mga rimalasong nag-aabot kay Busuka. Itong sa party mismo kan Big Brother, nautos si Busuka, di makabalita. Ang Big Brother baga naka-quarantine yan. Nagkapirang simana ka, na ika-quarantine ka mo lang dyan, iribanan. Dahil na naman nakaiba, sinusundo na naman yaon na sa airport. Partner, malunod na lang sa aeroplano. Nagdeklara ang Busuka, may utos po ngayon ko, wag yan isama. Iwan yan. Iwan yan si Busuka, wag isama. Magkakaroon ng mahulakitan mga tugang itong mga contestant. Kaya di malas, ang saro lang na binalian ni Busukang national competition na dahil siya di malas. Pero nag-champion ang swimming partner. Swimming, champion yan, palarong pambansa. Busuka. Kaya nga kung may nawawara na yaman, baka naulog dyan sa kadagatan sa Karamuan, isabi lang mga tugang ni Bong Rodriguez. Tarururi po niya ni Busuka. Pastor? Busuka, champion pag-abot po mga tugang sa swimming competition, palarong pambansa yan palarong pambansa, kadakol ang mga nagralaban-laban, gabus na riyon sa Pilipinas, pero Busuka nag-champion. Kaya mayong rason na daiyan ruripon tabi Mr. Bong Rodriguez kung naulog man itong sinasabi mong kayamanan dyan sa dagat kan Karamuan. Ang bira, nawawara na si yaman, ibabalik sa mga taga-Karamuan. Ay nako, so yan ang pinagsasabi ta. So iyan na mga tugang mga darakulang mga oportunidad na sinasabi tang nagkasarayang. So napagulayan ta lang po iyan sa television iyan si pakamukna kan na kung paano nagkaigwa nin television o paano nai-airi ang television na may tao na nagpuon duman sa London, suminunod simultaneous broadcast from London to New York and nagparadakula sagkod ng digdi sa Pilipinas, Iguananin TV. Nahihiling taan mga tao live na nagtataram sa television. O kuta na, naidagdag tato, dapat si Busuka naihiling naman dyan. Kung may mga konsyerto kuta na sa ibang nasyon, pwede mga tugang na naimbitaran siya. Si Bugoy nga ni naimbitaran, Busuka pa daw. So iyan na mga tugang, sayang na oportunidad
sayang na pagkakataon. Ay inabot na kaya kita nin oras nin na pamamaaram inabot na naman kita nin na pamamaaram digdi po sa laog ka na programa kaya duman sa mga kababayan ta mga tugang paabutan ta nin good morning sa tuyang mga parantabay na nagdadangog po digdi sa laog ka na programa kay Sir Nadisina Jose, maray na aga po. Kay Ma'am Franz Rua, good morning. Kay Ma'am Ruth Cledera, maray na aga po. Kay Sir John Kim, maray na aga po. Kay Ma'am Jilliby Cuido Riva, maray na aga. Kay Sir Luis Rivera San Jose Jr., good morning po tabi. So marahay na aga po sa gabos niya itong mga parantabay. Mga tugang sa pangarangkan sa tuyo mga nakaibanan sa pagpaabot ng mga impormasyon yaon dyan sa Engineering Department, si Sir Stephen Pabis, si Sir Pastor Serge Marmol, mga tugang. Ako po si Junel Cuba. Kaibanan niya ito dyan siyempre mga tugang ang programang papitik-pitik lang. Mga tugang, salamat mapasatuya pulugod, an biyaya asin, an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, Basta Barreta, sigurado.